For today's video, gagawa tayo mga ka-foodie ng ating homemade siomai wrapper. Kung gusto nyo malaman or matutunan kung paano gumawa ng homemade siomai wrapper, please watch this video, and then kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, please do subscribe mga ka-foodie para lagi kang updated sa ating mga bagong videos. Tara, umpisahan na natin kung paano gumawa ng ating homemade siomai wrapper. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Kailangan nyo ng 2 cups all-purpose flour. Yan, ilagay lamang nyo sa ating mixing bowl. And then at the same time mga ka-foodie, gagamit din tayo dito ng water. So ito, gumamit po ako ng warm water. So for this one, gumamit ako ng 1/4 cup. Pero mga ka-foodie, yung water neto is depende sa kung anong klase ng flour natin. Kasi may mga flour na mabilis mag-absorb at may mga flour naman din na hindi. And at the same time, dito sa water na to, ay naglagay po ako ng 1/2 teaspoon of salt mga ka-foodie. So, sa water na to, dito ko na rin tutunawin yung salt. Yan. So, hinahalo-halo ko lang siya mga ka-foodie. So, you have to take note mga ka-foodie. It doesn't mean na naglagay ako dito ng 1/4 cup water. Is 1/4 cup din ang gagamitin nyo sa inyong flour. Kasi depende po siya sa klase ng ating flour. Okay? So, ngayon mga ka-foodie, pagkalagay na natin ang ating water na at the same time na tinunaw ko na salt, ay hahaluin lamang natin siya ng ganito. So, kung meron po kayo mga mixer, mas okay kasi mas mapapabilis ang paggawa nyo ng inyong dough mga ka-foodie. So, kung wala naman, okay lang din naman. Kaya-kaya naman natin siyang masahin ng mano-mano ang ating dough. So, ganyan mga ka-foodie, minake sure ko lang din talaga na malinis ang aking mga kamay bago ko hawakan yung ating mixture. So, yan, ganyan lang mga ka-foodie ang inyong gagawin. So, dahan-dahanin nyo muna, haluin nyo muna ng mabuti. So, kung sa tingin nyo ay kulang pa yung water, unti-unti nyo lang magdagdag ng water. Huwag nyo bibiglain na magdagdag ng water sa ating mga dough kasi baka masobrahan ang paglagay ng ating water. So, yan. Medyo kung mapapansin nyo, medyo mas madikit na ang ating dough sa aking mga kamay. So, yan mga ka-foodie. Yan, ginaganto ko muna, parang hinahayaan ko muna magdikit-dikit siya. And then, gusto ko kasi ang magiging texture ng ating dough ay medyo magiging makinis. So, at this point mga ka-foodie ay hindi pa natin na-achieve na makinis ang ating dough. So, it will take normally like mga 5 to 10 minutes, depende kasi sa pagmamasa nyo. Kung medyo sanay na kayo magmasa, mabilis nyo siyang mapapakinis ang ating dough. So yan, masahin lang natin mabuti ang ating dough mga ka-foodie. Yan, ganyan ang ginagawa ko. So talagang mano-mano. Pero mas okay mga ka-foodie kung meron kayong mixer. So yan, imasahin lang natin ang mabuti ang ating dough. Kailangan natin siya mapakinis onti pang masa sa ating dough para ma-achieve natin yung kanyang texture na gusto natin. So, minamasa ko pa siya ng bahagya, and then at the same time, ibibilog ko lang ating dough, and then ire-rest po natin ito ng at least 15 to 20 minutes. So yan, after 20 minutes, ganito na po ang itsura ng ating dough. And at the same time, hahatiin ko po siya ng dalawang part. So para hindi po tayo mahirapan sa pag-flat ng ating dough yan. And at the same time, naglagay lang din po ako dito sa aking mesa ng cornstarch para hindi po dumikit ang ating dough sa mesa natin. So, ganyan na po gagawin nyo. And then, gagamit lang din po ako ng rolling pin para ma-flatten natin ang ating dough. And then, ang gusto ko kasing ma-achieve na ang size ng ating dough is sobrang nipis. Hindi naman sobrang nipis, saktong-sakto lang para sa ating siomai wrapper. So, ganyan ang ginagawa ko mga ka-foodie. Lalo na kung wala akong stock ng siomai wrapper sa aming fridge. So, yan. Ganyan lang ginagawa ko. Tutulong-tulungan ko lang yung dough na ini-stretch ko. Pero don't worry mga ka-foodie. Kung medyo may mapunit kayo, pero dahan-dahan nyo lang siyang gagawin. Mamaya aayusin natin yung napunit natin na dough. So, ngayon, naglagay na ako ng onting water, and then, lalagyan ko rin siya ng cornstarch again sa taas para dumikit po ang ating dough. Yan. So,
Pasensya at tiyaga lamang talaga mga ka-foodie sa paggawa ng ating siomai wrapper. So dahan-dahanin nyo lang mga ka-foodie, and then kailangan natin siya talagang mapanipis ang ating dough kasi hindi masarap ang wrapper kung makapal siya. Talagang tiyaga-tiyagaan lang mga ka-foodie. So ganyan lang ang dapat yung gawin, and then from time to time dinadust ko ang ating dough ng cornstarch. And then kung makikita nyo mga ka-foodie, wala kasi akong cutter for this. So gumamit lamang ako dito ng baso. So kahit anong size ng baso, pwede nyo gamitin mga ka-foodie. Depende sa desired yung laki ng inyong magiging siomai wrapper. But for me, okay na po sa akin yung ganito kaliit na size ng aking magiging wrapper. So, nasa sa inyo na kung gaano kalaki ang gusto nyo magiging wrapper. So, ganyan lang kadali mga ka-foodie ang paggawa ng ating siomai wrapper. So, pwede nyo nang gawin ito mga ka-foodie. And at the same time, ay makakatipid pa kayo kasi sobrang mura lang ng inyong magagastos mga ka-foodie pag kayo na mismo ang gagawa ng inyong wrapper compare bibilihin nyo pa siya sa supermarket or sa palengke. Especially kung iniisip nyo siya magbebenta kayo kasi mas mura lang talaga, magkano lamang ang all-purpose flour. So ngayon, bago siya pagpatong-patungin mga ka-foodie, make sure na lalagyan nyo in between ng cornstarch. Kung hindi ay magdidikit-dikit ito mga wrapper na to sa ating magdidikit-dikit ito mga ka-foodie. So kaya ganito ang ginagawa ko. Bago ko siya ipatong sa isang wrapper ay nilalagyan ko muna siya ng cornstarch sa ibabaw para hindi po siya magdikit-dikit. So, ganyan lang kasimple mga ka-foodie ang ating paggawa ng ating homemade siomai wrapper. Sana mga ka-foodie may natutunan naman kayong bago sa ating for today's video. Subukan nyo to mga ka-foodie. For sure mga ka-foodie, kayang-kaya yung gawin ang homemade siomai wrapper na to. And at the same time, ay makakatipid pa rin kayo. So, ito ang ating budget-friendly homemade siomai wrapper mga ka-foodie. Until next time, please do subscribe para sa ating mga bagong videos. Until next time mga ka-foodie, bye!